Magandang araw po mga kalingap. So kasama po natin ngayon si Buninay and si Kulots. Ayan po. Sinundo po natin sila sa school nila para kumustahin po silang dalawa. So kumusta naman kayo Buninay and Kulots? Ikaw muna Buninay. Ako okay lang. Busy sa school. Kasi nag-clearance na po kami. Kumbaga, andun ako maghapon kasi ma-perma ng clearance ng mga estudyante. Ba't ikaw nagpipirma? President po. Nakakatuwa po. And ikaw Kulots? Okay lang po. Sa school lang po, tapos na po kami, nagpa-practice na lang po kami ng graduation. Nagpa-practice na lang kayo ng graduation. Kailan na ang graduation nyo? Ngayon na pong April 11. April 11? Sakto sa birthday ni Papa Jones Grabe. So mag-graduate na din pala kayong dalawa, Malapit ang graduation. Sila mama mo dun sa bahay nyo, kumusta naman? Okay lang po. Nagre-repack pa rin. Nagre-repack pa rin? Ano yung nire-repack? Ano yung nire-repack daw? Linawin mo. Paminta. Laurel. Mga pangsuob ganun po. Mga pangsuob? Grabe. Si mama mo, nasuob ba si mama mo? Hindi po. lang, repack. Na-repack lang. So yun po, ang nila. Doon po kumukuha sila Buninay ng pang-araw-araw ng panggastos nila para sa school. Bukod po sa kalingap, yun po yung nila ginagawa para makasurvive din sa pang-araw-araw. Ikaw naman, Kulos, kumusta doon sa inyo? Sa bahay po, okay man lang po na nag-extra po si Papa sa pagkabit po baga sa wifi. Yun ang trabaho ngayon ni Papa mo? Opo. Nagkakabit ng wifi. Sila ate mo, kumusta naman? Napapadalas po ang pagtambay sa bahay at yung asawa din po niya kasi may trabaho, wala man pong kumbaga walang masyadong kasama din sa bahay nila. Kaya pag alas 5 po, out na nung asawa po natin, sinusundo na lang po sa bahay. Yun na pala. Di maganda at nagkakapag-banding-banding pala kayo doon minsan. Ngayong mag-graduate na kayo, graduating student na kayo sa senior high, ano yung feeling? Ano yung feeling ng isang graduating student? Masaya kasi parang may isang na naman na natapos, parang isang taon na naman natapos, tapos parang parang kinakabahan din kasi parang nandun na kami sa reality ng buhay ko. College na kami, ganyan. Na magka-college na Di pa po halata magka-college na sila Kulot, pero magka-college na po ito. Ikaw Alyssa, ano feeling mo ngayon na magka-graduate ka na, magka-college ka na? Siyempre po masaya din. Saka bigat achievement na din yun sa akin kasi kumbaga hindi ko na-expect na makakapag-graduate kasi nga kumbaga kulang sa financial, sa family. Kumbaga iniisip ko na lang na yung grade 12 na matatapos na yun is kumbaga yun na yung motivation ko para mag-college, na magpatuloy pa sa pag-aaral para matupad ko yung pangarap ko. Then sa family, yun din. Yun yung kaso kuya parang hindi na muna magka-college kasi kumbaga kinukulang na sa sa financial. Hindi mo na kayo magka-college? Bala ko nga po ngayong bakasyon magtrabaho para po may maabot-abot po baga sa bahay. Kasi syempre po, unang-una naawa man din po kay Ate Mading kasi siya lang nagtatrabaho sa bahay tapos hawak niya po lahat ng gastusin as in kuryente at tubig. Tapos wala man pong ibang nagtutulong. Kaya bala ko po sanang para mabawasan mo po yung parang responsibilidad ni Ate, mag-wait muna po ako habang po. Tapos hindi ko pa po din sure kung makakapag-college. Kasi po ang bala ko po, kapag hindi pa ako natanggap sa CN, kasi alam ko man po na hindi din po ni Papang kayang pag-aralin ako ng college. Bala ko po talagang mag-wait muna. Hindi muna po akong ma-college yun. Balak nyo mag-work muna? Ikaw, saan ang balak mo? Sa sentro. Pa-part-time po. Ngayon po baga magbabakasyon na. So yung time na yun na pagbabakasyon po, ilalaan po namin sa trabaho para kumbaga makapag-ipon-ipon pa sa darating na kung makapag-college pa po. Kung makapag-college pa? Napag-uusapan po namin ni Alyssa minsan kapag anong balak mo sa bakasyon, ganito. Minsan nag-aayang kami, trabaho tayo. Kasi may pasok po baga. Grabe. Tagal pa ng graduation namin. Tagal
pa. Di ibig 22. sabihin pala ngayong bakasyon, magtatrabaho kayo and hindi nyo pa alam kung makakatuloy kayo sa college. Grabe, medyo mahirap. Pero sana mabigyan natin ng chance, mga kalingap, ito pong dalawa na to na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral dahil katulad po ng ibang mga kalingap angels, sila din po ay napaka-deserving. Sobrang deserving po nitong dalawa na to na makapag-aral din ng college. Kasi grabe po ang sipag nitong dalawang ito, mga kalingap. Katulad nga ngayon, parang maghahanap pa ng trabaho. Isa po sila sa mga talagang original na natulungan, pabahayan ng kalingap. At ngayon, scholars. Pero kahit nabibigyan ni Kalingap Rap, parang pa rin, hindi pa rin sapat. Lalo na ngayon magka-college na Tsaka, alaman po nila kapag graduating po talaga, ang dami po talagang bayaran. Parang kakabayad mo pa lang pagkabukas may bayaran na naman. Tuloy-tuloy yung bayaran. Ganun talaga pag college student. Lalo na kapag college na kayo mismo, mahirap na. Boards na balak. Ma-education po ako. Pares po kami yan na mathematics. Siya, grabe. Mga future teachers. Pero sana wag niyo sukuan yung ganyang pangarap ninyo, Kasi syempre yung pangarap talagang napuputo lang yan kapag sinukuhan nyo. And sa tingin ko naman, malayong mararating nitong dalawang ito, bro, Ikaw, bro, bilang isang educator, anong mapapayo mo sa kanilang dalawa na parang ayaw munang mag-aral? Okay lang ba yun na wag muna silang mag-aral, magtrabaho muna? Ano bro ang opinion mo? Kung tatanungin, bro, talaga, hindi ako pabor din sa magtrabaho sila, mag-stop ng pag-aaral. Kasi alam mo naman na yan lamang ang yaman na hindi mananakaw sa atin. Pero kung ganong sitwasyon kasi talaga nila na yung kahit gusto mo naman sana talaga mag-aral, makapagtapos, pero yung financial capability nila para makapag-aral ay hindi sapat. Mahirap na hindi ko kayang magdesisyon ng ganun. Siguro ang may papaya ko lang sa kanila, if kayang mag-aral, kayang makakuha ng scholarship, kayang sustentuhan yung kanilang pag-aaral, kaya nung binibigay ni Kalingap Rap, ituloy nila yung pag-aaral kasi maganda yun yung aahon sa kanila sa kahirapan. Doon sila makakakuha ng magandang trabaho para makakuha ng magandang sahod para sa pamilya nila. So, sana kapag-pray ko na makapag-enroll sila at makapasa sila sa State College kasi sa State College ay libre naman ang pag-aaral. Yung pang-araw-araw mo lang ang gagastusan mo. Pero sana Buninay saka maka-enroll kayo. At kung makakatapos kayo ng eduk, pwede kayo magtrabaho dun sa school namin para makakuha kayo ng experience para pag pasok kayo sa public ay mataas yung points na may experience. So, good luck. Di bale ang gusto mo hangga't maaari talagang hangga't maaari, bro. Talagang ituloy nila yung kanilang pag-aaral. Kasi pangarap nila yung makapagtapos. Para sa pamilya naman nila yun, hindi naman para sa kanila yun. Ayun po, mga kalingap. So, sobrang hirap din po talaga sa totoo lang sa part nila na kumbaga kahit gustuin kasi talaga, bro, parang sobrang hirap din yung parang gaano nyo ba kagusto na makapag-college? Gaano kagusto? 100% po. Gusto po talaga kaso parang gustong-gusto namin pero nahahati siya minsan ng paano yung financial? Kaya minsan nagiging parang gusto tapos na-atras, parang ganun po. Pero gusto po talaga namin makapag-college. Kasi baga tulad nga po sabi ni Kuya Dave, na yun lang din po yung parang yun din ang magiging yaman namin, yung parang paglago namin. Kasi mas madali nakakakuha ng trabaho kapag may diploma. Kumbaga, mas magandang trabaho ang makukuha mo kapag may diploma ka. Sabi nga nung isang Kalingap Angel,
isa daw yan sa mga natutunan niya. Kasi umalis siya sa sa Kalingap and naghanap siya ng trabaho. And na-realize niya na kapag wala ka palang pinag-aralan is mahirap pala maghanap ng trabaho. Kumbaga, yung level lang din ng trabaho or level ng sahod ang makukuha mo, kumbaga, yung level lang din ng pinag-aralan mo. Pero syempre, hindi naman iba't iba naman ang nagiging tadhana ng tao. Pero advice lang namin syempre, maganda na makapag-aral talaga kayo. And para sa akin nga, huwag kayong huminto. Mas maganda na huwag kayong huminto sa college. Kasi minsan kapag yung iba nakaramdam or nakalasap na ng kaunting sahod, kumbaga nawiwili na and hindi na sila nagpapatuloy talaga. Pero ang nangyayari, may stuck lang sila sa ganong sahod lang din. Kumbaga walang pag-unlad, walang pag-angat. Kumbaga nagiging lang silang stagnant doon, stuck na lang sila sa ganong sahod din or ganong lifestyle hanggang ulit-ulit na lang hanggang pagtanda nila. And hindi yun sapat kapag nagkaroon na kayo ng mga kanya-kanyang pamilya, mas sarili-sariling pamilya. Kumbaga, para sa akin, ang Kalingap naman tutulong hanggang sa kaya nila, hanggang sa kaya ng Kalingap. And syempre, hindi naman kayo pinapabayaan ni Kuya Rab nyo. Diba? Basta isang text nyo na lang, kahit walang sponsor on and off cam, talagang magbibigay yun si Kuya Rab ninyo. Kaya kami naman sa Kalingap, mag-abot kami ng tulong hanggat kaya namin. And sana po talaga mga Kalingap is mabigyan talaga ng chance itong dalawa na to na masuportahan sa kanilang college po mga Kalingap. Kasi naniniwala ako isa to sa mga future ng future ng ating bayan. Nakikita ko po yung potential nitong dalawa na to mga Kalingap dahil napakabuti nila and nakikita ko sa nila, sa character nila na kahit anong hirap ng buhay talagang lumalaban sila. Bihira na lang ang ganyan sa mga bata ngayon, bihira na lang yung ganyan katibay ang loob. Ano na lang yung nagpapatibay ng loob nyo kapag nahihirapan na kayo? Ako po yung si Lord. Kasi kumbaga doon ako nakabase sa mga salita ni Lord. Kumbaga yun yung tumatatak sa isip ko na magtiwala kay Lord. Bagamat nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Doon tayo kay Lord humingi ng humingi ng guidance or magpasakop tayo sa Lord. Doon natin kumbaga doon tayo mahuhubog. Kumbaga doon natin mararanasan yung tunay na walang mahirap sa ginagawa natin kung magpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Siguro po sa akin yung parang mga naranasan yung family ko kapag parang sabi ko po ay bago man lang mawala yung parents ko, gusto ko po sana magkaroon ng parang magandang buhay man po baga. Kasi parang kapag nanghihina na po kasi ako, ang iniisip ko lang na parang gusto kong mabigyan ng magandang buhay din yung mga kapatid ko kasi syempre wala man na din po bagang ibang matulungan kundi kami lang. Tsaka po syempre po kapag yung mga ate ko po may mga anak niya, tsaka kami na lang din po ang maasahan ng bunso. Gusto ko din po kasi makapagtapos yung bunso namin. Nag-aaral ba ngayon yung bunso nyo Opo. Pulots? Sabi ko nga po kay Ate Madeline na pagtulungan po namin makapagtapos yung kapatid namin. Sabi ko po, okay lang na hindi na kami basta yung bunso makapagtapos. Pero mahalaga din sa inyo yun, yung sa inyo. Kasi kayo kapag makagraduate na kayo is magandang trabaho ang syempre. Mas malaki yung chance. Kasi konti na lang din malapit na yung nyo hihintayin. And saka ang elementary pa lang? Pag-grade na po, 11. Pag-grade 11 na? Grabe ang bilis ng panahon. Hindi tayo nagpamulay. Parang late pa lang ng kapatid mo Grabe guys, ang bilis ng panahon po mga Kalingap. Naabutan po namin to si Kulots, parang sobrang late pa nito ni Kulots hanggang ngayon naman, pero nagano na din. Na po, kumbaga nag-grow na din. Nag-mature, ayun. Nag-mature na rin. Kulot pa siya noon, tas batang-bata pa maliit. Hindi po nagsasalita, pero ngayon po nakita natin yung improvement sa buhay nitong dalawang mga Kalingap. And masaya ko is dahil mas mapalapit kayo kay Lord, no?
And nakikita natin yung wisdom nila, iba po mga kalingap, talagang matibay, matatag po itong dalawang ito. And Alaysa and Kulots, may pinapaabot sa inyo si Kalingap Rob na allowance para sa inyong dalawa, para sa inyong pag-aaral. So ito po mga kalingap is galing po ito sa YouTube channel ni Kalingap Rob. Kaya yung mga panonood nyo at hindi pag-skip ng ads, ito po yung napupuntahan para sa mga scholars po ni Kalingap Rob. So nagpapabot si Kalingap Rob ng 3,000 po. Kahit tulad. Thank you so much po. Siyempre po, una-una, thank you kay Lord dahil kumbaga, binigay niya sila Kuya Rab, maging instrumento sila sa mga taong nangangailangan at naghihirap sa buhay. Kaya thank you so much po Kuya Rab, and kay Kuya Bal din po, maraming salamat din po kasi binibigyan niya din po kami ng allowance na kapag nakikita niyo po kami sa church, binibigyan niyo po kami. At si Kuya Rab din po, on and off cam po, nabigay po siya ng allowance. Kaya sobrang pasasalamat namin sa buong pamilya ng Kalingap and Matubang. Thank you so much po sa buhay nila. Maraming salamat po, especially po kay Kuya Rab nang nahiya nga po ako na kay Kuya Rab, at kapag may need po talaga ako kay Kuya Rab po ako na chat, isang chat ko lang po na sabi ko isang mag-send daw po ako ng ticket, papadala daw po niya ako na yun po, ng Kuya Rab, maraming salamat po kasi nandiyan ka po lagi ng isang chat lang po na respond ka po agad lang. Lalo na po kay mama mo po, kay Ma'am Edna po, salamat po, and kay Kuya Bal po. Pati po sa mga hindi nag-i-skip po ng ads, maraming salamat po. Thank you din po Kuya Yan and Kuya David. Thank you so much. Salamat po sa kay Kalingap Rob, kay Kuya Val, talaga pong grabe ang nagagawa ng programa ng Kalingap. So guys, maraming salamat po sa inyong suporta and sa inyong dalawa sa time niyo. Nakita natin talaga sulit yung tulong po na inaabot sa kanilang dalawa dahil talagang pinagbubutihan nila. So guys, sa lahat po na nanonood dyan, please don't forget to like, share, and subscribe po sa ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Kalingap Partners, Kalingap Reactors, and dito po sa second channel, Rob Matubang Vlogs, and syempre sa aming dalawa po, sa Maki Boys, kay Kuya David Vlogs, and Kalingap Ian, sa aming mga kasamahan. So salamat po sa inyo lahat. God bless you all po. Bye-bye.